Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafor. Ako naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, Trending and Battle Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
nang naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafort. Naman si Edniel Paroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Tumunog na ang Pilipinas, ang oras 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Josa Cruz at Giselle Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. Balita. RH Rapido Hataw Balita. Balita. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-19 tayo sa buwan ng Hulyo taong pangkasalukuyan. Sa mga ulo ng ating balita, higit 10 pisong taas presyo sa petrolyo nagkaamba sa Martes. Presyo ng mga bilihin hindi pa apektado ng tensyon sa Middle East, ayon po yan sa DTI. COC rules pinahihigpitan ho ng Ombudsman. Chinese government hugas kamay sa monkey video, DFA naghain ng diplomatic protest. Ilang lugar ho sa Metro Manila at 3 lalawigan magkararanas ng power interruption. Water interruptions kasado sa ilang bahagi ng National Capital Region at sa Rizal. Habagat magpapaulan ho sa Luzon ayon sa Pag-asa. Balita. Balita. Pilipinas, pauulanin ho ng southwest monsoon o habagat yung ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Nagbabala ho ang Weather Bureau, maaaring makaranas ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Magdudulot din ang habagat ng isolated rain shower at pagkulog sa Cordillera Administrative Region, Batanes at Babuyan Island. Habang localized thunderstorm naman na magdadala ng maulap na kalangitan na may isolated rain
shower o thunderstorm sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Pilipinas. Samantala, namumuro ang malalaking taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo po yan sa gitna ng pagsiklab muli ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa Main of Platts Singapore Trading at Foreign Exchange, naglalaro ang oil price increase sa 9 peso and 50 centavos hanggang 10 pesos and 50 centavos sa kada litro ng diesel. Habang sa kada litro ng gasolina naman, posibleng maglaro ang oil price increase sa 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos. Maliban sa nangyayari sa Middle East, bumaba rin numano ang export ng krudo mula sa Russia. Bukas naman malalaman ang final na oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Wala pa hong taas presyo sa mga pangunahing bilihin sa ngayon. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, ito ay sa kabila ng posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng muling pagsiklab ng matinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa kalihim sa ngayon, mahirap mag-speculate kaya kailangan muna maghintay at obserbahan yung sitwasyon. Samantala, inaasahan namang magkakaroon ng malakiang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Nilimitahan na ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang booking o platform fee ng mga app-based taxis hanggang 20% ng kabuuang pasahe o hanggang 60 pesos alinman ang mas mababa. Ayon sa LTFRB, pare-parehong ipatutupad ang booking fee sa lahat ng taxi na gumagamit ng online booking platform. Dahil din umano o dapat din umanong malinaw na nakasaad ang bayarin sa fare computation, booking confirmation at electronic receipt ng pasahero. Layunin ng bagong patakaran na matigil ang hindi otorisado at hindi malinaw na paniningil ng dagdag na bayarin sa mga pasahero. Bawal na rin ang paniningil ng karagdagang booking fee, convenience fee, service fee, platform surcharge o iba pang katulad na singil ng walang pahintulot ng LTFRB. Pinahihigpitan ho ni Ombudsman Boying Remulla ang mga requirements sa mga kandidato sa politika pagdating ho doon sa kanilang conflict of interest. Mungkahin ng officials na inereho sa programang executive session, dapat i-under oath ng Commission on Election yung mga tatakbo sa kanilang certificate of candidacy. Sa ganitong paraan, ani Remulla, madidisqualify yung mga kandidato na magkakaroon ng false declaration pagdating sa kanilang mga koneksyon sa mga kontrata o negosyong maaring maging salik sa graft and corruption. Na baguhin natin yung certificate of candidacy. Ayan, importante. Na merong sworn statement na walang conflict of interest. Yan, importante yan. Papasok sila wala susunod si George Garcia. Sabi, wala bang isa pang walang ibig kasi dapat yan, maging ano yan. Hindi ikaw naman. No? Dapat maging part yan ng ano. Wala, kaibigan mo ako, hindi ko kaibigan yan. George, ginagawa naman niya. Ano ka? Nagsalita ka na, disqualified ka dapat. Tama. Oo. Handa na ang kampo ni Vice President Sara Duterte na i-cross-examine si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, pinaghandaan na nila ang testimonya ni Matibag at handa silang subukan ang kredibilidad ng kanyang mga pahayag sa pagdinig sa July 21. Samantala, sinabi ni Matibag na handa siyang humarap sa Senado at tumistigo kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y grave threats ni VP Sara laban kay na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaasahan naman ng House Prosecution Panel na magiging mahalaga ang testimonya ni Matibag kaugnay ng isinagawang investigasyon ng NBI sa naturang kaso. Patuloy ang palitan ng maanghang na patutsada ng mga senador kaugnay ho ng iskandalo sa flood control. Binuweltahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Erwin Tulfo sa pagsasabi umano nitong mag-relax lang at dadating din yung blue ribbon sa pagbabalik ng investigasyon. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ho ni Cayetano, hindi siya ang naiinip kundi ang publiko na nag-aabang daw ng development sa flood control investigation. Pero
Pero paalala ho ni Tulfo na siya ngayon chairman ng Blue Ribbon Committee na ilatag na ng Nooy Committee leader na si Senator Ping Lacson ang mga dapat gawin bagay na nagresulta sa pagkaso ng kaalyado ni Cayetano na si Senator Jinggoy Estrada. Paliwanag ho ni Tulfo sa tinawag niyang boy banat, kailangan munang mag-convene ng Blue Ribbon Panel pagtapos ng July 27 joint session para sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kinorek ni Senator Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano sa pahiwatig nitong dumoble ang kanyang yaman dahil sa umano'y budget insertion. Sa kanyang social media post, sinabi ni Lacson na hindi lang nagdoble kundi 4 na beses pangang lumobo ang kanyang net worth mula noong umalis siya sa pamahalaan taong 2022. Pero giit ni Lacson, hindi ito dahil sa kickback kundi dahil sa kanyang pamumuhunan sa legitimate business tulad ng real estate noong siya ay private individual. Sa halip, bumanat pabalik si Lacson at sinabing si Cayetano pa nga ang may 6.79 billion peso budget insertion sa 2025 General Appropriations Act. Payo ng mambabata sa kapwa senador, huwag siyang mainip dahil may ghost project din umano sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Sinagot ho ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, si Senator Robin Padilla matapos itong akusahan na ginawang wartime propaganda ang transparency campaign sa West Philippine Sea ng pamahalaan. Ayon ho kay Tariela, hindi propaganda yung kanilang inisyatiba kundi paraan upang maipakita sa buong mundo ang umano'y harassment o yung mismong harassment at agresibong kilos ng Beijing. Binigyang diin ng opisyal na hindi silang lumilikha ng mga insidente kundi idinodokumento lamang yung mga yan sa karagatan. Tinutulan din ni Tariela yung pahayag ni Padilla na unggoy tayong lahat sa pananaw ng mga white supremacist. Ayon ho kay Tariela, hindi ito usapin ang pananaw ng mga puti kundi ng video na inilabas at ipinalaganap mismo ng Chinese media kamakailan. Bilang Pilipino anya, hindi niya kailanman tatanggapin na tawaging unggoy ang kanyang lahi at hindi rin niya hahayaan na insultuhin ang mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nauna rito sinabi ni Padilla na yung transparency campaign ni Tariela ang nagpalala ng tensyon sa karagatan na inaangkin ng Beijing. Rapido, hahataw, balita, balita. Pilipinas, ang oras 12:15 ng tanghali. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafor. Naman si Edniel Paroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Pilipinas ang oras 12:22 ng tanghali. Cabsec Abalos bumanat rin ho sa AI-generated video ng China Daily. Detalye RH14, Ms. Let Narciso. Ms. Let. Giselle, sinuportahan ni Cabinet Secretary Ben-Hur Abalos ang aksyon ng Department of Foreign Affairs na mariing pagkondena sa inilalang AI-generated videos at editorial cartoons ng China Daily na gumamit ng mapanlapit, mapang-alipusta at racist na paglalarawan sa mga Pilipino. Ay kay Abalos, bilang isang Pilipino, nakalulungkot at nakagagalit ang ganitong uri ng pagpapahayag na takasang lumuyurap sa dangalang ating lahi. Binigyang diin ang kalihim na walang puwang ang rasismo at ang paghamak sa anumang mamamayan o bansa sa isang sibilisadong lipunan.
Sabi pa ni Abalos, ang tunay na paggalang sa pagitan ng mga bansa ay nagsisimula sa paggalang sa dignidad at pagkatao ng bawat mamamayan. Iginiit nito na karapat-dapat ang bawat Pilipino sa paggalang at dignidad. Kaya naman nararapat lang anya na ipagtanggol ang dangal, karapatan at pagkakakilanlan ng sambayan ng Pilipino mula sa mapanirang propaganda. Ito si Lieutenant Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH14, Miss Let Narciso. Samantala, pick-up fare sa TNVS muling ibinalik ng LTFRB. Detalye mula kay RH5, Val Gonzalez. Val? Babalikan natin mamaya yung report ho na yan ni RH5 Val Gonzalez. Binatikos ho ng Malacanang ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi umano inaprubahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 10,000 pisong ayuda para sa mga Pilipinong apektado ng COVID-19 pandemic noon. Sa isang pahayag, sinabi ho ni Palace Press Officer Claire Castro na maglalabas sila ng ebidensya para kontrahin ang umano'y kasinungalingan ng senador. Dagdag pa ho ni Castro, naghahanap lamang umano ng masisisi si Cayetano imbes na akuhin yung kanyang umano'y kapabayaan. Balikan natin ang report ni Val Gonzalez. Ayun daw pong pick-up fare sa TNVS abay muling ibinalik ng LTFRB. Detalye mula kay RH5, Val Gonzalez. Val? Diyos, kailangan naman ibalik ang pick-up fare sa ride-hailing service para maiwasan ang kakulangan ng public transport at maprotektahan na rin ang pasahero sa illegal na singilan. Ito ang inihayag ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bilang tugon sa inaing ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS driver na tumataas na operational costs o gastusin sa biyahe. Ibinalik ng LTFRB sa pangunguna ni Chairman Attorney Vigor Mendoza II ang dating memorandum circular na nagtatakda ng fixed rate para sa pag-pick up sa pasahero na nag-book sa TNVS. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2026.059, nakatakdang singil ayon sa uri ng sasakyan sa loob ng 5 kilometro, 24 pesos hanggang 120 pesos sa hatchback, 26 hanggang 130 sa sedan, 29 pesos hanggang 145 sa AUV, at 58 pesos hanggang 289 sa premium. Nililinaw ng LTFRB na bawal maningil ng lagpas 5 kilometro, limitado sa 5 kilometro lang ang matching radius at bawal kupitan ng TNC o ng kumpanya ang pick-up fare dahil ito ay kita na para sa mga driver. Dahil dito inaatasan ng mga TNC na ipakita ng hiwalayang pick-up fare bago i-confirm ang booking at sa e-receipt. Ayon sa LTFRB, epektibong kautusan matapos may lathala sa mga pahayagan. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pa nating mga balita, hindi bababa sa 44 na bansa ang kumikilala sa 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Department spokesman Asek Arsenio Andolong, 27 na nasyon ang humihiling ng pagrespeto sa arbitral ruling habang 17 pang iba ang bumabak up para kilalanin ito. Dahil dito, pangako ng DND patuloy na magpapadala ng assets ang Armed Forces of the Philippines upang ipatupad ang legal text at maigiit ang rules-based international order. Ipapakita umano ng DND at AFP sa mundo na ang aksyon nito ay batay sa ebidensya at hindi sa propaganda. 4 na grupo na ho yung nagsumite ng permit o nag-apply ng permit para magsagawa ng rally sa Quezon City kasabay ho ng ika-5 SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa July 27. Ayon sa National Capital Region Police Office sa ngayon, hindi pa nila mailalabas yung kung sino-sino yung mga grupo na nagpahayag ng magsagawa ng aktibidad at patuloy yung kanilang pagkalap ng impormasyon kung ito ba ay naaprubahan na ng lokal na pamahalaan. Ilang mga kalsada naman yung isasara sa araw ng SONA habang aabot sa 20,000 na mga police support unit at iba pang ahensya ng gobyerno ang ipakakalat o magbabantay ng seguridad.
5 kandidato naman ang maglalaban-laban sa pagkakongresista sa ika-4 na distrito ng Cavite o sa Dasmariñas City sa gaganaping special election sa darating na August 29. Ayon sa Commission on Elections, huling naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ang kasalukuyang Dasmariñas City Mayor na si Jennifer Barzaga, ina ng pinatalsik na mambabatas na si Francisco Kiko Barzaga. Makakalaban ni Barzaga sina Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamin Dupalag, Lay Sander Aguilar Ordenes at Jacinto Bautista Frani Jr. Mawawalan ho ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Rizal dahil sa scheduled maintenance works ngayong linggo yan. Sa abiso ng Meralco, kabilang dito ang ilang bahagi ng Barangay San Bartolome sa Quezon City na magkararanas ng power interruption mula July 22 hanggang 23 sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Sa din yung ilang lugar sa UP Campus, New Era, Kulyat, Pasong Tamo at Matandang Balara sa July 23 hanggang 24 sa pagitan naman ng alas 11:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng madaling araw. Sa Maynila, mawawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Tondo sa July 22 sa pagitan ng 12:01 AM hanggang alas 2 ng madaling araw. Sa Cavite, apektado ang ilang bahagi ng Barangay Marahan 1, Alfonso sa July 20 sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang sa July 23 naman sa ilang bahagi ng Barangay Santo Domingo sa Santa Rosa City sa Laguna at sa Barangay Canlubang sa Calamba City sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para ho sa kumpletong listahan, bumisita lamang sa official na website ng Meralco. Makararanas naman ng water interruptions ang ilang bahagi ng Metro Manila at lalawigan ng Rizal ngayong linggo, bunsod ng maintenance works. Sa abiso ng Manila Water, apektado ang Barangay San Miguel sa Pasig City sa July 21 hanggang July 22 sa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga dahil sa declogging activities. Sa din ang Barangay Gitnang Bayan 2 sa San Mateo, Rizal sa July 21 to 22 sa pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 4 ng madaling araw dahil naman sa interconnection at leak repair activities. Nagabiso rin ang Maynila ng water interruption sa ilang bahagi ng Nova Proper, San Agustin, Santa Monica at Gulod sa Quezon City sa July 20 hanggang 21 sa pagitan ulit ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 naman ng umaga, bunsod ng leak detection work. Para naman sa kompletong listahan ng mga apektadong lugar, bumisita sa official website ng dalawang water concessionaire. Rapido, hahataw, balita. Pilipinas ang ating oras, 12:31 ng hapon. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Up Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parosa. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang ang galing mo daw. isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang Inasang oras 12:36 ng tanghali. Authority to Operate Certificate sa TNVS na ipinatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board suportado naman ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Detalye RH5 Val Gonzalez Val. Giselle, nakakuha ng suporta ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa inilabas nitong Memorandum Circular na automatic conversion sa prangkisa ng Transport Network Vehicle Service sa pamamagitan ng ATOC o Authority to Operate Certificates. Ayon kay Lawyers for Commuter Safety and Protection founding President Attorney Ariel Linton, legal ang ATOC na nakabatay sa Republic Act 11659 o ang Amended Public Service Act dahil malinaw sa batas na hindi na public utility vehicle ang mga TNVS na accredited ng Transport Network Companies. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2026-049, lahat ng may valid na prangkisa ng TNVS
ay automatic na magiging atok at valid ang prangkisa sa loob ng 5 taon kaya hindi na kailangan pang mag-renew. Nakapaloob sa memorandum na hindi na prangkisa kundi atok na ang regulasyon bilang public service. Ito ayon kay Attorney Ariel Linton ay makabagong idea na mula kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na naglalayong gawing simple, matipid at tuloy-tuloy ang hanap buhay ng TNBS. Suportado ito ng LCSP at hiniling na i-coordinate sa mga law enforcement agencies ang bagong sistema para hindi magkalituhan at mapagkamalang kolorum ang mga lehitimong TNBS na mayroong atok. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, serye ng grenade throwing sa Maguindanao na itala kasunod ng pagpapatupad ng COMELEC gun ban. RH19 June Dimakutak sa report, June. Sa Gesal, pinasabugan ng Granada ang isang military checkpoint kagabi sa barangay Makagiling sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Na-capture ng CCTV sa labas sa bahagi ng kampo ang isang lalaki na bumaba ng single motorcycle na siyang naghagis ang granada. Na-capture din sa CCTV sa loob ng kampo ang pagsabog ng granada at walang naitalang nasaktan sa nasabing pagsabog. Bago ang pagsabog kagabi, unang pinasabugan ng granada ang convoy ng 2nd Scout Ranger habang binabaybay ang National Highway pasado Sabado ng umaga malapit sa round ball ng Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Na-capture din ng CCTV footage ang insidente kung saan dalawang magkaangkas sa motorsiklo ang naghagis ng granada na nagawang mailagan ng pangalawang military truck bago sumabog. Dalawang sundalo na sakay ng KM military truck ang inabutan ng shrapnel sabang 3 sibilyan din ang sugatan sa insidente. Magugulitang kamakalawa ay formal nang dineklara ang COMELEC gun ban sa buong BARM region at pag-deploy ng karampatang pwersa ng PNP, Philippine Coast Guard at Philippine Army bilang paghahanda sa seguridad ng publiko kaugnay sa papalapit na September 14 parliamentary election. Majority naman sa mamamayang Bangsamoro sa Autonomous Region ay nananalangin wala nang magiging hadlang pa na muling maantala ang itong parliamentary September 2026 election ng BARM. Nagmamakaawa na sila sa Malacanang na ipahintulot na nito at hayaan ng may patupad ang sobrang delayed ng pagpapatupad ng first parliamentary election sa BARM na nakasaad sa CAB at BOL para sa tunay na kasarinlan ng Autonomous Region. Mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pinalagan ho ni Senator Ping Lacson ang mga banat ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa kanyang social media post, sinabi ho ni Lacson na sumusobra na raw yung kanyang kapwa senador. Ayon kay Lacson ang kanyang integridad, ang kanyang hangganan, kaya naman ipaglalaban niya ito ng may buong lakas. Sabi pa ho ni Lacson hanggang ngayong umaga, dumarami pa yung mga informante at mga testigo na handang magbigay ng impormasyon. Gayon din ang mga pruweba para ilagay sa dapat kalagyan si Cayetano at ito ay sa Payatas, Quezon City Jail. Una rito, kinwestiyon ni Cayetano ang SALE ni Lacson na para umanong dumoble bagay na pinasinungalingan ng senador at binuweltahan si Cayetano na mayroon umanong budget insertion. Iniugnay ni Senator Panfilo Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano sa mga umano'y irregularidad sa mga flood control project sa Taguig na nakakahalaga ng 6.79 billion peso na budget insertion sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Iginiit ni Lacson na wala siyang naging budget insertions o kickback sa mga proyektong pang-infrastruktura, kabaliktaran umano ng kanyang paratang laban kay Cayetano. Binanggit din niya ang umano yung mga ghost flood control projects sa Taguig at ang mga alegasyon na laban sa isang city engineer. Nanawagan ho si Ombudsman Boying Remulla sa mga nagnanais magpayaman, huwag gawing daan ng pagpasok sa pamahalaan. Ayon kay Remulla, naaantala yung pag-unlad ng bansa dahil may mga opisyal na ginagamit ang kanilang posisyon sa gobyerno para magpalaki ng yaman. Hinikayat din niya ang ating mga kababayan
maging mapagmatiyag at kwestiyonin ng mga opisyal ng gobyerno na may malinaw na conflict of interest sa kanilang mga tungkulin. Binigyang diin ng ombudsman na patuloy pa rin na problema ang pagpasok ng ilang kontratista sa Kongreso upang maimpluwensyahan yung pagbalangkas ng mga batas pabor sa kanila. Ipinaalala rin ni Remulla na ipinagbabawal sa ilalim ng Section 3 ng Republic Act No. 3019 ang pagkakaroon ng direkta o hindi direktang pinansyal na interes ng mga opisyal ng gobyerno sa mga transaksyon o kontrata na kanilang pinakikialaman na may kaugnayan sa kanilang mga tungkulin. Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi nakaaapekto ang unmodified opinion ng Commission on Audit para sa 2025 sa nauna nitong utos ni isauli ng Office of the Vice President ang kabuuang 448 million pesos confidential funds. Ayon kay Ridon, ang unmodified opinion ay nangangahulugan lamang na maayos sa pagkakalahad ng financial statements ng OVP at hindi ito patunay na sumunod ang lahat ng transaksyon sa batas at mga alituntunin sa pag-audit. Binigyan din niya na nananatiling epektibo ang mga notice of disallowance ng COA, kabilang ang 73 million peso confidential funds na ginastos noong December 2022 at ang 375 million pesos na inilabas sa unang 3 quarter ng taong 2023. O 2023, samantala umaasa ang House Prosecution Panel na maaaprobahan ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang hinihiling nitong sabina para sa mga financial records ni